Iniwan siya na parang wala. Bumalik siyang may kapangyarihan. Sa oras na lumabas ang sikreto, siya na ang magsusumamo. Atawad. O ganti. Kung gusto mong malaman ang sagot, panoorin hanggang dulo. Mag-subscribe. At mag-comment ng gusto mong susunod na kwento. Iniwan ng asawa, nagbalik bilang siketong bilyonaryang Heres. Ngayon siya ang nagsusumamo. Sa gabing umulan ng malakas sa Maynila. Nakatayo siya sa harap ko. Nakayuko. Basang-basa. At ang lalaking minsang tumalikod sa kanya. Ay ngayon nanginginig ang boses. Ako ang babaeng iniwan niya. Sa barong-balong sa gilid ng Riles. Walang dala kundi isang maleta. At sirang pangarap. Noon. Tinawanan niya ang mga pangarap ko. Sinabing hanggang kusina lang daw ang halaga ko. At iniwan ako kapalit ng mas bata. Mas mayaman ang kamilya. Mas tanggap ng mundo. Lumipad siya patungong Tagaytay. Habang ako, sumakay ng bus pauwi sa probinsya. Kasama ang hiya. At galit na hindi ko alam kung saan ilalagay. Sa bahay ng lola ko sa Bicol. Natutunan kong magsimula ulit. Sa ilalim ng ilaw na gasera. At amoy ng bagong saing na kanin. Doon ko narinig ang lihim ng aming pamilya. Isang pangalan, isang pirma, isang yaman na matagal nang itinago. Ako pala ang tunay na tagapagmana. Ang kumpanyang pinag-usapan sa balita. Ang bilyonayang hindi nagpapakita. Ang babaeng walang mukha. Bumalik ako sa Maynila. Hindi bilang asawa, kundi bilang anino. Nakasuot ng itim. Nakaupo sa likod ng boardroom. Hindi niya ako nakilala. Habang pinipirmahan niya ang kontratang. Ako ang may hawa. Araw-araw. Unti-unti kong kinukuha ang lahat. Ang negosyo. Ang tiwala. Ang mundo niya. Hanggang sa gabing iyon. Nang malaman niya ang totoo. Kaya ngayon. Nasa harap ko siya. Walang kapangyarihan. Walang pera. At ang tanong sa mata niya. Ay hindi kung paano ako yumaman. Kundi kung. Kaya ko pa bang katawarin. Ang lalaking sumira sa akin. Habang inilalabas niya ang singsing. Na minsan niyang itinapon, at dahan-dahang lumuhod, sa harap ng babaeng. Hindi na niya kayang iwan muli pahimik ang paligid. Anging patak ng ulan sa bubong ang mayinig, at ang mabigat niyang paghinga. Ang singsing ay nanginginig sa palad niya, parang siya mismo. Hindi sigurado kung may karapatan pa siyang humingi. Naalala ko ang gabing. Ako ang lumuhod, humihingi ng paliwanag. Niyaka, ang kahit kaunting awa. Pero pinili niyang tumalikod. Pinili niyang isara ang pinto, habang ako ay naiwan sa dilim. Ngayon, ako ang may hawak ng ilaw. At siya ang nawawala. Tumingin siya sa akin. Parang doon lang niya ako tunay na nakita. Hindi bilang asawa, kundi bilang babaeng hindi niya na kayang kontrolin. Alam ko na kung sino ka. Bulong niya. Basag ang boses. Ikaw pala ang dahilan kung bakit gumuho ang lahat. Ngumiti ako. Hindi dahil masaya, kundi dahil sa wakas. Narinig ko rin ang katotohanan. Sa labas, tumigil ang ulan. Parang naghihintay ang mundo. Sa sagot ko, itinaas ko ang kamay ko. Dahan-dahan. Hindi para kunin ang singsing, kundi para ipakita ang marka. Ng mga sugat na hindi niya ginamot. At bago ako magsalita, tumunog ang telepono niya. Isang tawag, mula sa taong, mas may alam pa sa kanya, tungkol sa akin. Nanatili siyang nakaluhod. Hawak ang singsing. Habang ang boses sa kabilang linya ay unti-unting naglalantad ng lihim na kahit ako ay hindi pa niya alam ng laki ang mga mata niya. Habang nakikinig, ang kulay sa mukha niya unti-unting nawawala. Hindi lang siya bilyonarya, sabi ng boses sa kabilang linya. Siya ang nagmamay-ari ng lahat ng utang mo. Napatak ang singsing sa sahig, umikot at huminto sa paanan ko. Doon niya tuluyang ibinaba ang ulo. Parang gumuho ang kuhod. Parang bumalik sa kanya. Lahat ng gabing iniwan niya ako. Naalala ko ang amoy ng kape sa umaga. Ang mga pangakong binitiwan niya. Ang mga salitang, sandali lang, na naging habambuhay. Ngayon, siya ang naghihintay. Sa isang salitang lalabas sa labi ko. Sa labas, may dumaan na jeep. May batang tumawa. Parang nagpatuloy ang mundo. Kahit nakatigil ang amin. Inulot ko ang singsing. Malami, mabiga, parang lahat ng taon na nawala sa akin. Tumingin siya. May pag-asang pilit binubuo. Parang naniniwalang. Isang salita lang. Ay kaya pang baguhin ang lahat. Huminga ako ng malalim. At sa mismong sandaling, magbubukas na ang bibig ko. Tumunog ang pinto sa likod namin.
May pumasok, may dalang mga dokumento, at isang pangalang. Hindi niya inaasahang marinig. Isang pangalang, nag-ugnay sa nakaraan ko. Sa lihim na dahilan, kung bakit ko pinili, na bumalik. Nakatitig siya sa akin, habang binubuklat ang mga papel. At doon niya unti-unting naunawaan, na ang pagsusumamo niya, ay hindi pala para sa pag-ibig, kundi para sa isang katotohanang. Kapag nalaman niya ng buo, ay wala nang babalikan. Ni isa sa amin bumigat ang hangin. Habang binabasa niya ang unang pahina, ang mga daliri niya ay nanginginig, na parang ayaw nang sumunod sa kanya. Nandoon ang pangalan ng ama ko, ang pesa, ang lagda, at ang lihim na kasunduang. Matagal nang inilibing ng panahon. Napaupo siya sa sahig. Hindi na kayang tumayo. Nang marinig niya ang apelidong Aeho sa kanya. Hindi pwede. Mahina niyang sambit. Parang umaasang mali ang nakikita. Pero malinaw ang mga papel. Ako ang anak ng lalaking nagligtas sa kumpanya nila. Noong malapit na itong malugi, ang lalaking pinabayaan nila hanggang mamatay sa katahimikan. Ako ang dahilan kung bakit buhay pa ang lahat ng hawak niya noon. Ako rin ang dahilan kung bakit mawawala ito ngayon. Tumingin siya sa akin. Hindi na bilang asawa, hindi na bilang kaaway, kundi bilang isang katotohanang hindi niya makatakasan. Sa labas, umilaw ang mga poste sa kalsada. Gabi na pala. Habang kami ay nakakulong pa rin sa nakaraan. Isinara ko ang folder. Isang tunog na parang tuluyang kaghinto ng mundo niya. Lumapit ako hanggang maramdaman niya ang anino ko. Sa pagitan ng aming katahimikan, narinig ko ang tanong na hindi niya kayang bigkasin. At bago ko pa man sagutin, bumukas muli ang pinto. May tumawag sa pangalan ko. Isang boses na matagal ko nang hindi narinig. Isang boses na alam kong kapag hinarap ko ay babaguhin ang lahat. Bumigat ang hangin. Habang binabasa niya ang unang pahina, ang mga daliri niya ay nanginginig na parang ayaw nang sumunod sa kanya. Nandoon ang pangalan ng ama ko, ang pesa, ang lagda, at ang lihim na kasunduang. Matagal nang inilibing ng panahon. Napaupo siya sa sahig. Hindi na kayang tumayo. Nang marinig niya ang apelidong Aeho sa kanya. Hindi pwede. Mahina niyang sambit. Parang umaasang mali ang nakikita. Pero malinaw ang mga papel. Ako ang anak ng lalaking nagligtas sa kumpanya nila. Noong malapit na itong malugi, ang lalaking pinabayaan nila hanggang mamatay sa katahimikan. Ako ang dahilan kung bakit buhay pa ang lahat ng hawak niya noon. Ako rin ang dahilan kung bakit mawawala ito ngayon. Tumingin siya sa akin. Hindi na bilang asawa, hindi na bilang kaaway, kundi bilang isang katotohanang hindi niya makatakasan. Sa labas, umilaw ang mga poste sa kalsada. Gabi na pala. Habang kami ay nakakulong pa rin sa nakaraan. Isinara ko ang folder. Isang tunog na parang tuluyang kaghinto ng mundo niya. Lumapit ako hanggang maramdaman niya ang anino ko. Sa pagitan ng aming katahimikan, narinig ko ang tanong na hindi niya kayang bigkasin. At bago ko pa man sagutin, bumukas muli ang pinto. May tumawag sa pangalan ko. Isang boses na matagal ko nang hindi narinig. Isang boses na alam kong kapag hinarap ko ay babaguhin ang lahat. Napatigil ako kahit ang puso ko ay matagal nang tumatakbo palayo. Ang boses, amilyar, parang alaala. Napilit kong ibinaon. Anak, mahinang tawag. Pero sapat para manginig ang puhod ko. Lumingon ako. Sa pintuan, nakita ko ang lalaking. Akala ko'y matagal nang nawala. Ang lalaking inilibing ko. Sa bawat gabi ng galit at pangungulila. Ang ama kong pinabayaan. Ang ama kong ginamit. Ang ama kong dahilan. Kung bakit ako umalis. At bumalik bilang iba. Napatingin ang dating asawa ko sa kanya. Parang unti-unting nagdudugtong ang mga piraso ng isang bangungo. Hindi siya patay. Bulong niya. Parang natatakot sa sariling boses. Ngumiti ang ama ko. Isang ngiting may biga. At sa unang pagkakataon, nakita ko sa mata niya ang pagod na itinago niya sa akin. Pinili kong manahimik. Sabi niya, para mabuhay ka. Humigit ang hawak ko sa folder. Dahil sa sandaling iyon, napagtanto ko na hindi lang pala paghihiganti ang dahilan ng pagbabalik ko. Ang nakaraan ay hindi pa tapos. At ang mga lihim ay mas malalim pa.
Kaysa sa lahat ng planong inihanda ko, tumingin sa akin ang ama ko. May tanong sa mga mata niya. Isang tanong na alam kong, kapag sinagot ko, ay tuluyang magbabago ang direksyon. Ang buhay naming lahat tumahimik kaming tatlo. Parang may onside na kasunduan, na huwag munang galawin. Ang sugat na bagong bukas. Lumapit ang ama ko. Hindi diretso sa akin, kundi sa dating asawa ko. Ang bawat hakbang, may bigat ng mga taon. May utang ka sa akin. Mahinahon niyang sabi, hindi galit, kundi pagod. Pero mas malaki ang utang mo sa kanya. Hindi makatingin ang lalaki. Ang mga kamay niya, nakalapat sa sahig, parang naghahanap ng balanse, na hindi nababalik. Lumapit ako sa bintana. Anaw ang ilaw ng lungsod. Ang Manila, na minsang sumaksi. Sa pag-alis ko, at ngayon, sa pagbabalik ko, hindi ko akalaing, sa gitna ng kapangyarihan, ay ganito pala kabiga, ang katotohanan. Narinig ko ang ama ko, huminga ng malalim, parang nagpapaalam sa isang buhay, na matagal na niyang isinuko. Anak, muling tawag niya, mas mahina, mas totoo. Hindi ko hiniling ang paghihiganti. Tumalikod ako, at doon ko nakita, ang dating asawa ko, nakatingin sa akin, walang kagmamataas, walang kagsusumamo, kundi takot. Sa maaling piliin ko, sa pagitan namin, nakahiga pa rin ang singsing, ang dokumento, ang lahat ng dahilan, kung bakit nasira ang bawat tanga ko. Humakbang ako palapit, isang hakbang lang, pero sapa, para maramdaman nilang dalawa, na malapit na ang desisyon. Binuksan ko ang folder, hindi para basahin, kundi para ipikit muli. At sa mismong sandaling, maglalabas na ako ng hininga, para magsalita. Tumunog ang relo sa pulso ko. Isang paalala, na may hintayin pa akong harapin. Bago tuluyang matapos. Ang kwento naming tatlo, tahimik kong kinatay ang tunog ng relo. Parang pinili kong huminto ang oras. Kahit sandali lang. Huminga ako. Malalim. Hindi bilang bilyonarya. Hindi bilang tagapagmana. Kundi bilang babaeng minsang iniwan. Tumingin ako sa ama ko. At sa mga mata niya, wala akong nakita kundi paghingi ng tawad. Na hindi na kailangang bigkasin. Tumingin ako sa lalaking minsang asawa ko. At sa unang pagkakataon, wala na akong naramdamang galit. Wala na ring pananabik. Agod na lang. At katahimikan. Iniiwan ko sa inyo ang lahat ng papel. Mahinahon kong sabi. Pero hindi ang sarili ko. Dahan-dahan kong inilapag ang singsing. Hindi bilang kagsuko, kundi bilang kagapaalam. Hindi ko kailangan ang pagluhod. Hindi ko kailangan ang pagsusumamo. Dahil ang tunay na hustisya ay ang makalaya. Lumabas ako ng silid, kasabay ng unang liwanag ng umaga. Ang lungsod ay muling nagising. Mga tindera sa palengke, amoy ng pandesal, ingay ng jeep, buhay, totoo, walang siketo. Sa bawat hakbang ko palayo, unti-unting gumaan ang dibdib ko. Arang sa wakas, ibinalik ko sa sarili ko ang mga taon na nawala. At habang sinasalubong ko ang araw, alam kong may mga suga na hindi kailangang balikan para masabing, magaling na. Dahil minsan, ang pinakamakapangyarihang pagbabali ay ang piliing, huwag nang bumalik pa.